you ready to worship the Lord and listen to His word? But before we start, let us pray. Dear Lord, thank you that you gave us this day. Thank you that we will learn new things about your word, Lord. Help us to listen and to do our memory verse and recite it. In Jesus' name I pray, Amen. Are you ready to worship the Lord, kids? If you are, let's go!
Good morning, kids! Today, ang story natin ay manggagaling sa Acts chapter 20 verses 13 hanggang Acts 22 verse 29. Ako si Ate Lovely at ikukwento ko sa inyo ang tungkol kay Paul sa kanyang paglalakbay patungong Jerusalem. Si Paul ay isang missionary na nagtatravel sa iba't ibang lugar. Gusto niyang sabihin at ipaalam sa maraming tao ang tungkol kay Jesus. Gusto niyang ipaalam sa kanila na si Jesus ay namatay sa cross para sa kanila at na si Jesus ay muling nabuhay mula sa kamatayan. Ngayong umaga, pag-uusapan natin yung third missionary journey ni Paul. Nagsimula ito sa Antioch at nag-travel siya hanggang papunta sa Greece. At even sa Corinth pumunta din siya para lang ma-share ang tungkol kay Jesus. Sa kanyang paglalakbay, winarningan siya ng Holy Spirit sa kanyang pagpunta sa Jerusalem. Dahil ibig sabihin nito, maaari siyang dumanas ng paghihirap o maaari din siyang makulong. Alam ni Paul na kapag siya ay sumunod sa Diyos, minsan magiging mahirap yung mga bagay na gagawin niya. Pero kahit na alam niyang mahirap ito, nakinig siya at sumunod siya sa utos ng Diyos. Gusto niyang pumunta sa Jerusalem bago makarating o bago dumating ang araw ng Pentecost. Kaya, nagdali-dali siya nag-travel. Minsan, lalakad siya, minsan naman, or kadalasan siya ay sumasakay ng barko. Pero kahit nagmamadali na si Paul, binigyan pa rin niya ng panahon ang kanyang mga kaibigan na galing sa Ephesus na makipag-meet sa kanya along the way papunta sa lugar na tinatawag na Miletus. Itong mga kaibigan niya ay mga elders at sinabi ni Paul sa kanila na palagi nilang iingatan ng church sa Ephesus. Yun ay kanilang responsibilidad bilang mga leader at kailangan nilang tulungan ng mga tao na sumunod kay Jesus. Pagkatapos nilang manalangin, nagpaalam na sa kanila si Paul. Pero ang mga elders, ayaw nilang paalisin si Paul para pumunta sa Jerusalem. Lalo na nung sinabi ni Paul sa kanila na maaaring maging dangerous yung pagpunta niya doon at maaaring hindi na nila makita si Paul kahit kailan. Natuloy pa rin ang pag-alis ni Paul. Sumakay na siya sa ship at nang ito'y tumigil sa city of Tyre, binisita ni Paul ang mga disciples. Nung siya din naman ay paalis na, hinatid siya ng mga lalaki, babae at mga bata papunta sa may beach o sa may tabing dagat at nanalangin sila kasama niya bago siya or before siya umakyat muli ng barko. Eventually, yung barko na sinasakyan ni Paul ay tumigil din sa city of Caesarea. Nakipag-meet si Paul sa mga Christians doon at doon siya tumigil or nagstay sa bahay ni Philip na isang evangelist. Isang prophet na ang pangalan ni Agabus ay nakatira din sa Caesarea. Nang nalaman ni Agabus na si Paul ay pupunta sa Jerusalem, he acted out a prophecy. O ibig sabihin, ginawa niya in action yung prophecy na nakikita niya o yung future na nakikita niya kay Paul kapag nagpunta siya sa Jerusalem. Kinuha niya yung belt ni Paul at itinali niya yung kanyang mga paa at kamay at sinabi niyang, ito ang sinasabi ng Holy Spirit. Sa ganitong paraan itatali ng mga Jews sa Jerusalem ang may-ari ng belt na ito at siya ay ibibigay nila sa mga Gentiles. Nang marinig ng mga ibang tao yung sinabi ni Agabus, pinipilit nila si Paul na wag nang pumunta sa Jerusalem. Pero alam ni Paul ang kanyang dapat gawin. Kahit na magiging dangerous ito, alam niyang gagabayan naman siya ng Holy Spirit sa pagpunta niya sa Jerusalem. Kaya sinunod niya ang Diyos at alam niya na gagamitin siya ng Diyos sa napaka-amazing na mga gawain. Sa journey na ito,
Marami nang napuntahan si Paul at alam niya na ito na yung panahon para pumunta siya sa Jerusalem at sabihin sa mga tao doon ang tungkol kay Jesus. Nang makarating si Paul sa Jerusalem, minit niya si James, ang kapatid ni Jesus, na isang leader din sa church. Kinuwento ni Paul kay James at sa iba pang mga kasama sa church about his missionary journeys at sinabi niya na ang mga Jews at Gentiles ay nagiging followers na ni Jesus. Sobrang saya ni James nung nalaman niya ang mga balitang ito at yung mga naging missionary work ni Paul. Kaya lang, sa Jerusalem, marami ang nakikipag-argue at maraming galit na tao. Si James at ang ibang pang mga Christians ay nag-advise kay Paul na maging maingat siya sa pagpapakita ng respect sa mga Jewish people. Kaya, si Paul pumunta naman siya sa temple at nag-participate siya sa isang ceremony. May mga Jews na nagalit at nagsabi ng kung ano-anong kasinungalingan tungkol kay Paul. Sinabi nila na nag-disrespect daw sa temple si Paul. Nag-gather yung mga tao at sa sobrang galit nila, hinila nila si Paul palabas ng temple area at sinimulan siyang bugbugin. Nalaman ng Roman commander ang nangyayari sa City of Jerusalem, kaya dali-dali siyang pumunta doon at ang kanyang mga sundalo para patigilin ang kaguluhan. Hinuli ng commander si Paul at itinali siya. Sigaw ng sigaw ang mga tao sa sobrang galit at hindi na naririnig ng commander yung sinasagot ni Paul sa kanyang mga tanong. Kaya naman, dinala na ng commander si Paul sa kanilang military barracks. Habang papunta sila sa barracks, inalaw ng commander si Paul na makapagsalita pa ng isang beses sa mga tao. Nung una, kalmado at nakikinig ang lahat. Kinuwento ni Paul sa kanila yung miracle na nangyari sa kanyang buhay at kung paano siya naging follower ni Jesus. Kaso, nung kinukwento na ni Paul sa mga tao ang tungkol sa sinabi ni Jesus sa kanya na pumunta siya at magturo sa mga Gentiles tungkol kay Jesus, nagalit ang mga tao sa kanya. Akala kasi nila ang sinasabi ni Paul ay mas magaling ang mga Jews kesa sa Gentiles. Ang iba naman akala nila kailangan na ang mga Gentiles ay maging Jews para sila ay maging follower ni God. Dahil nga nagkakagulo na ang mga tao, dinala na si Paul sa barracks at sinimulan siyang saktan ng mga Roman soldiers. Pero habang siya ay sinasaktan ng mga Roman soldiers, may sinabi siyang isang bagay na nakapagpatigil sa kanilang ginagawa. Sinabi ni Paul, "Ako ay isang Roman citizen." Itinigil nga ng mga sundalo yung ginagawa nilang pananakit kay Paul. Dahil merong important laws ang mga Roman citizens. Ang mga Roman citizens dapat sila ay hindi makulong at hindi saktan unless magkaroon ng fair trial. Kaya yung mga soldiers, maaari silang mabigyan ng kaparusahan dahil sa ginawa nilang pag-disobey sa rules. Kaya naman, sinabi ng sundalo sa commander, yung sinabi ni Paul na isa siyang Roman citizen. Nag-decide ang commander na bigyan ng chance si Paul sabihin ang kanyang story. Binigyan nila ng panahon si Paul kinabukasan. Hanggang dun muna ang ikukwento ko sa inyo ngayong umaga. Pero, ipapaalala ko sa inyo na si Paul ay nag-share ng news of Jesus nung siya ay malaya pa or nung hindi pa siya nakukulong. At nung siya ay makukulong na din at alam niyang makukulong siya, shinare pa rin niya ang gospel or shinare pa rin niya si Jesus sa mga taong namimit niya, even sa prison or even as a free man. Paul had the courage to do what was right, no matter where he was or who he was with. Matapang siyang nag-share sa mga tao kung nasaan man siya.
So what about you and I? Meron ba tayong courage to tell people about Jesus? So ngayong umagang ito, ang lahat ng bata ay pumikit at tayo ay mananalangin. Hihingi tayo ng tulong sa Diyos upang magkaroon tayo ng courage to do what is right in sharing the gospel or sharing Jesus to other people. Let's pray. Father God, we thank you for Paul's life, for having him as an example for us. Help us, O Lord, na maging courageous kagaya ni Paul na despite sa mga persecutions at despite sa kanyang pagkakakulong, pinili pa rin niya na i-share ang gospel at ang tungkol sa iyo sa maraming tao. Tulungan mo po kami na sumunod sa iyong utos kahit na mahirap, alam namin na gagabayan mo po kami. Salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat mga bata. I hope that you were encouraged and that you enjoyed Paul's story. So now, we are going to our crafts and memory verse. God bless you all. There's a light that shines with hope and grace, fills the sky with new mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. And there's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hey! 'Cause there's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. The Lord has made. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Hey! Be glad in it. Be glad in it. Woo! 'Cause leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Yeah! Woo! There's a light that shines with hope and grace, fills the sky with new mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. And there's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hey! 'Cause there's a joy. As well. Thank you, kids, for joining us. See you again next week. Bye.